hinihila nga siya paangat doon sa side na yun guys. Para may angat, masilik, ma-double check lahat ng kabuuan ng barko guys. Our future engineers. Ayan. So, in the coming days, maaaring makita nyo sila sa field. So, puta, ang gaganda po pogi ng mga taga Jensen guys. Oh. So, syempre nandito ng ating pinaka-pogi ang ating general manager ng Jensen guys. Si Chief Lito. So, he is supervising para for today's vlog guys, makikita nyo kung paano hilahin or iangat itong malaking barko na to. At sabi nga, ito ay dry dock kung saan iniaangat ito para ma-inspect lahat ng kailaliman, kabuuan ng barkong ito. Ayan po, first time natin makikita at matutunghayan. Kaya dito ang first part lang. First time ko makita na maghihila sila ng ganitong kalaking barko guys. Para masilip or sa maintenance ng kanilang barko guys. Ayan. Nagsisigawan yung mga mga followers natin. So, ito pala yung since first time ko nga guys na makita na ganito. So parang hindi talaga gumagalaw yung barko habang hinihila siya paangat doon sa area na yun guys. So lapit-lapitan natin, tingnan natin kung anong hintura dito sa sabi ko nga, nandito tayo ngayon sa Sapi at saka sa Signal Marine guys para sa Barader. Ito yung Baraderohan or yung maintenance area ng mga barko guys dito sa Jensen. So hindi mo talaga mapapansin na ito ay hinihila or umaangat, pero sa distance niya palapit tayo ng palapit doon sa paangat na area guys. Ayan. So marami mga personnel ang nakamasid at nakabang dahil tinitingnan na nila pati lalo ng usually yung ilalim. Iangat ito guys dahil para masilip yung ilalim ng barko at lahat ng parts nito ay matingnan na nila kung pwede pang gamitin sa operation guys. So sa ngayon, lumapit ako dito just to see and also to witness kung gaano pala ang kung paano ginagawa nila. So punta ako sa other side, tingnan natin guys ha. Tingnan natin. Ayan. Nandito tayo sa pinaka-pro o harapan ni Primrose guys. So, hinihila nga siya paangat doon sa side na yun guys. Para may angat, masilik, ma-double check lahat ng kabuuan ng barko guys. So, sabi nila ang tawag daw dito kay isasakay sa karo. So, may makikita ko dyan mga bakal-bakal na nakapatong yung barko natin. Ayan. Hinihila yan dahan-dahan guys with the supervision siyempre ng dockmaster, ng captain and everything and every personnel dito guys. I don't know kung anong mga tawag. Sabi ko nga, first time kung makakita ng ganito. So, samantalahin natin yung pagkakataon kasi hindi lahat ng oras makikita natin na ganito yung ayan, may mga may mga followers tayo doon guys. Ayan, kumakaway, tumatawag. So, ayan talaga, napakamahal na mahal ako ng taga Jensen guys. So, kita nyo yan guys. Eto na, ayan. Dito siya iaangat hanggang doon sa taas na yon para masilip, ma-check, ma-double check lahat ng parts ng barko sa kailaliman nito guys. Kung ito ba ay may kailangan palitan, kung may butas, kung may manipis na plancha na or parts ng barko natin sa kailaliman. So, for safety guys, lahat dapat yan ay ma-check bago to mag-sail out or magamit. So ito ay carrier or sakayan ng o nilalagyan ito ng mga frozen fish natin na hinuhuli dun sa Pacific Ocean. So ganyan kalaki siya guys. Hindi ko alam kung ilang gross tonnage ito o ilang capacity. Parang 1,000 tonelada guys ang kasya dito. I-research muna natin. So yan guys. So may kable na hinihila siya. Yan, may kable. May rails yan. So, kailangan may angat siya doon para mag-double check. Katulad nitong ating nasa harapan na to, ayan. Nakaangat yan guys. Si Queen Marilu 777. Ibang company to guys. Pero yan nakaangat, nakita nyo dun sa ilalim. Nandyan yung kanyang hélice sa ilalim. So, ganyan din ang mangyayari dyan dito kay Perla o kay Primrose pag ito ay naiangat na. So sabi ko nga, nandito tayo sa Signal Marine, kadikit natin yung Sapi Shipyard guys. So unti-unti, dahan-dahan, parang hindi siya gumagalaw kasi iniintay din siguro yung
mag-high tide yung dagat guys para hindi mahirapan yung paghila natin. At the same time, kita nyo dito, may diver siya sa ilalim. Tine-check yan sa ilalim. Once na gumalaw yan dyan, ay may nag-i-inspect sa ilalim guys. May mga divers tayo dyan na makikita. So, tingnan natin. Ayan, parang release yan ng trend guys. Parang release ng trend. Diyan papadaanin para maiakyat doon yung barko natin na si Primrose guys. Dahan-dahan talaga siya. Laki-laki niya. Imagine niyo, ang laki-laki ng barko na yan tapos ganito yung dadaanan niya oh. Parang release ng trend. Ayan. Ayan. Shoutout guys daw para Perla Boys. Ayun nandun sa barko na yan, for Paratero. For future engineers. Ayan. So, in the coming days, maaaring makita nyo sila sa field. So, puta, ang gaganda po ng mga taga Jensen guys. Oh. Mga mechanical engineer o electrical or what? Naval engineer. So, shoutout sa mga incoming naval engineers. Ayan. Dito. Siyempre, nandito ang ating pinaka-pogi ang ating general manager ng Jensen guys. Si Chief Lito. So, he is supervising para may angat itong si Perla guys. So, sabi nga, dito yung Baradero. So, siya yung in charge lahat. Siya yung boss namin dito. Shoutout boss Lito guys. Ayan. Nandito na sila. Siyempre, nandito pa rin naman yung mga maintenance natin guys. I-shoutout natin sila. From time to time sila yung makikita nyo sa vlog ko pagka sila ipakalat-kalat dito sa area kasi under maintenance nga itong ating barko. So, eto mga pagmumukhang ito, makikita nyo. Shoutout na kayo. Ayan. Wala akong t-shirt. Ano lang, stickers lang ang kaya kong bigay sa kanya kasi naubos na yung t-shirt natin. Ayan. Ayan, shoutout sa ating mga personnel. Ito yung mga workhorse o mga work personnel natin na siyang gumagawa ng ating mga makinarias dito. Malaking tulong ang mga taong ito kaya maraming salamat sa inyo. Ayan.